So, ayun guys, okay na pala yung ano natin, yung engine overhaul na Toyota Fortuner 2TR. So, napandar ko na yan. So, temperature natin nasa kalahati, normal temperature. So, kanina ko pa ito pinapaandar, siguro mga nasa 30 minutes na. Tapos, ang next project siguro natin dito ay itong airbag. So, kailangan kong alisin yung airbag na yan kasi nakailaw, matagal na din daw nakailaw yung airbag na yan. So bali ginawa natin dito ay engine top overhaul, resurface ng block, saka resurface ng natin cylinder head. So palit tayo ng overhauling gasket, nagano tayo ng transmission, na GTE flashing tayo kasi sobrang sunog na. So ang tinakbo kasi niya ay nasa 141,000 kilometers. So dapat mini-maintenance yung transmission natin ng every 40,000 kilometers. Ganun dapat ang pag-maintenance, maximum 50,000 kilometers. Kasi kung hindi natin mami-maintenance yan, masusunog yung ATF, masisira yung clutch pack natin sa loob. So maraming pwedeng sirain yung valve body, solenoid. So ganun yung pwedeng mangyari pag hindi natin na-maintenance yung transmission natin. Pero yung pinaka issue natin sa overheating, magro-road test na lang tayo para malaman natin kung tataas pa yung temperature. Pag na-okay na natin yung problema natin dun sa overheating, so dito na tayo magpo-focus ngayon sa airbag. So bali i-scan ko to kung anong problema sa airbag para malaman ko kung anong code. So pwedeng maging problema nyo yung clock spring, pwedeng yung sensor dun sa harapan. So hindi pa natin alam kung anong problema dito sa airbag, kung anong trouble code ang ibibigay niya. So pero kung airbag ang problema, mayroon naman tayong paraan dyan para ma-delete. So kailangan lang natin yan i-emulate, gagamitan natin ng emulator yan. So transmission, okay na tayo sa transmission. Sa makina, okay na rin sa makina. So yung issue natin dati kasi pag mainit na, bumubuga na yan dito, nalabas na ng coolant. So ngayon, kalahating oras na dapat ito mayroon ng pressure yan. Tapos ang problema niyan, pag sobrang init na, hindi mo na mabubuksan yung radiator cap. So basic, paano mag-check ng tubig na umaandar na mainit na. So ganito lang yan. Titingnan nyo muna tong natin, upper radiator hose kung may pressure. Pag hindi mo mapigayan, huwag nyong bubuksan to. Pero pag ganito, napipisil, pwede nyong buksan yan kasi walang pressure. So ganyan. So wala namang bubbles, okay yung natin. So ibig sabihin platina yung natin, cylinder head saka block. So obserba na lang tayo. So mainit yung upper radiator hose sa ilalim. So pag ganyan, mainit na dito sa ibabaw, tapos sa ilalim ng radiator malamig pa yung lower radiator hose, ibig sabihin yung thermostat valve niyan hindi pa nagbubukas. Pero pag parehas na yan, mainit dito saka mainit doon, so ibig sabihin parehas na umikot na yung nating coolant sa loob ng makina. So ganyan, malamig pa to, hindi pa nabukas yung thermostat valve dyan. So observe pa tayo ng kahit konti lang para ma-final na natin yung pagro-road test nito. So at least okay na, nasa normal temperature kalahati. Tapos pinaka-issue na lang last, ito troubleshoot natin yung airbag. Yun na guys, after namin ma-long drive, ma-road test, so okay na yung temperature natin, hindi na tumataas. Hindi na yan tumataas. Tapos dito na tayo, focus na tayo dito sa may airbag. So ang tinuturo ng airbag natin ay B1801. Tapos B1801 uli, open and driver side squib circuit. So yun ang tinuturo niya. So babaklasin natin tong pinaka manibela kasi nandito yung niyan, pinaka clock spring na tinatawag. So yun ang titingnan natin kung may naputol doon sa clock spring. Mayroon pa naman siyang busina
So maaaring naputo lang sa kanya ay yung pinaka sa airbag lang. So susubukan nating i-repair ngayon yung nandito sa ano, sa loob nito, yung clock spring na tinatawag. So tatanggalin ko muna tong manibela. So ito yung pinaka code niya, B1801, open and driver side squib circuit. So pag sinabi kasing circuit, may putol yan. So titingnan natin muna. So kakalasin ko muna to para madala ko sa bahay. So heto na yung ano natin, pinaka airbag. So natanggal na natin yan. So kakalasin na muna natin tong pinaka airbag nya. Yan. Ito yung pinaka lock ng ano natin, terminal sa airbag. So inaangat lang yan. So yan, kalas na. Tapos ang pinaka kukunin natin itong clock spring. Yan. Itong clock spring na to. So kakalasin ko na muna itong pinaka manibela. So heto na yon. Bali ito na yung pinaka i-check up natin ngayon, i-repair kung kaya pa siyang ma-repair. So ito yung dadalhin ko ngayon sa bahay. Ayan, clock spring ang tawag dito. So dalhin ko muna to sa bahay para ma-repair. So ayun na guys, nakalas ko na yung clock spring to. Tapos after kong resistance check, so end to end ng ano natin, ng clock spring. So wala nga siyang ano, resistance, patay yung pinaka resistance niya. So bali ganito yan ano, ipapakita ko yung pag check up ng ano nito. So bali ang ginagamit ko sa kanya ay continuity test o kaya resistance check or ohm testing. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya check up. So ayan guys, nakaset ako sa ano natin, diode mode. So continuity test. So mayroon siyang continuity. So nandito yung pin niyang isang wire natin. So yan yung pin. So nagbabasing siya. So dapat pag check natin dito sa dulo na to, mayroon din siyang tunog dapat o kaya resistance. So okay yan, buo. So sa pangalawang wire, ito yung pin natin. So mayroon din siyang buzzer or continuity. So pagdating dito, so ayan, wala na siya. So ibig sabihin wala ng continuity yan. So may putol. So tapos nag-trace ako. Ang pinaka problema na natin ay nandito, itong part na to. So wala na siya. Kumbaga nasunog na, naputol. Napersa na yan dito. So ngayon ang gagawin natin dito, susubukan natin tong idugtong kung kakayanin pa siya. Pero sa ano kasi nito, parang wala na oh. Naubos na yung pinaka tanso. So ayan, testing ulit natin to. So nandito kasi yung naputol sa kanya. So ayun, meron na siyang continuity.
dito sa kabila naman, meron na rin siyang continuity. So gagawin natin dito, subukan natin siyang i-repair pag dudugtungin natin tong nasunog na to. Ayan, no. Kung hindi natin ma-repair, ang last option nito ay papalitan na ng flax spring. So we-weld ko muna to, tapos pagka-weld ibabalik ko na doon uli sa kung umokay na siya sa unit natin na Fortuner. So, bali ito na guys yung natin, na weld. Ito na siya. So, check natin yung continuity ulit kung mayroon na. Ito yung una nating pin. So, mayroon na siyang continuity. Ito pa yung isang pin natin. So, parehas na siya mayroong continuity. So, doon lang sa gitna yung naputol, yung napakaliit na yan, So, kukover ko na lang to, tapos ibabalik na natin doon sa unit. Ayan, kukover ko na muna siya.
So ito na yung ano natin, pinaka clock spring. So ibabalik na lang natin to dun sa ano, sa unit na Fortuner. So i-assemble ko na lang 'yan. So bali ito na pala yung ano natin, ni-repair na clock spring. So ibabalik ko na siya. Yan, nakabalik na. Tapos ang ano naman pala nito, kung magpapalit kayo ng bago o kaya naman bagong repair siya, mayroon kasi itong bilang. So hindi lang basta-basta ikinakabit yan. So katulad nito, mayroon siyang nakalagay na 5 turns. So 5 turns yung sinasabi niya. So ang gagawin muna natin dito, bibilangan muna natin siya. So 5 turns. So 5 turns tayo. So 1 2 3 4 5. So ulit-ulit tayo. 1 2 3 4 5. So kung may 5 turns yan, yung 5 turns natin, hahatiin lang natin yan. So magiging 2.5, dalawat kalahati. So ito yung kalahati. So ito na yung pinakakalahati niya. Yan, half yan, kalahati yan. Tapos dito na tayo magbibilang ngayon. So 1 yung sa arrow, 2. So mayroon na siyang dalawat kalahati. So ito na yung pinaka ano niya, pinaka center. So pag hindi kasi natin hinati ito, pwedeng maputol yung clock spring. Yung kumbaga yung bira niya hindi parehas. So maaaring maputol, maaaring masira uli yan. So ganun yung pag ni-install ng ano natin, clock spring, bago man siya or bagong repair. So ang gagawin ko ay babalik ko na lang yung ibang mga tinanggal. So bago pala natin bunutin itong manibela, naglagay pala ako ng marker dito. So nilagyan ko yan ng marker para alam ko kung saan uli siya ibabalik. So last na ibabalik natin itong pinaka ano niya, pinaka airbag. Ayan. Tapos final na natin. Kailangan muna natin i-delete yung pinaka trouble code niya.
So erase muna natin yung pinaka trouble code. So dito tayo ngayon sa SRS airbag kasi yun ang may problema natin. So read fault code. So nandun yung ano natin, upper driver side squib circuit. So ito yung ni-repair natin na clock spring. So ang gagawin ngayon natin diyan ay i-erase na natin para mawala na siya. Tapos erase succeed. So okay. Tapos read fault data ulit tayo kung nandun pa siya. So nakalagay sa kanya no DTCs na. So ibig sabihin okay na yung ano natin, airbag. So okay. Check natin tong sa makina, baka may DTCs din. So sa makina wala namang problema. So okay naman siya. Siguro ang kailangan na natin ngayon ay paandarin. So ayan, kung makikita nyo wala na yung pinaka airbag logo dito, yung malfunction light nya. So kailangan na natin tong start, switch off muna uli, switch on, nandun yung airbag, kailangan mawala na yan. So nawala na yung airbag, nag off na, so ibig sabihin okay na yan. So start. So yung troubleshoot natin dito sa airbag okay na, job done uli from Autorad Automotive Technician. So maraming salamat po sa inyong mga bossing sa pagtitiwala po lagi sa akin, sa pagpapagawa po sa akin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless po sa inyo.